Walang araw po sa ating lahat at welcome po sa aking Day 83 Daily Devotion ni Pastor Russell Ocampo. At ang ngayon po ay ang series natin ay ang panghuling series about 7 Secret to the Joyful Life. At ang topic po natin ngayong araw, October 20, 2024 ay Possibility, Cultivate a Healthy Mind. At ang scripture po natin ngayong araw ay Philippians 4 verse 8. Finally, brother and sister, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if any is excellence or praiseworthy, think about such things. Sa Tagalog naman po, kahuli-hulihan mga kapatid, anumang bagay na totoo, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, kapuri-puri, at kung mayroong anumang kagalingan, at kung anumang nararapat papurihin, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. And teaching number 1, a healthy mind rejoice all time. Sabi naman po dito na ang kaisipan natin ay kung healthy o malusog ito ay puro kagalakan o nagre-rejoice sa lahat ng bagay. Sabi po dito na pag tayo po ay kinakagalak po natin or pakaligaya po natin sa ating Panginoong Diyos, rejoice to His all times. And teaching number 2, a healthy mind experience God's peace. Sabi naman po dito na ang healthy o malusog na utak o kaisipan ay siyang makaka-experience lamang ng mga bagay na binibigay ng ating Panginoong Diyos na God's peace. And dahil nga po tayo ay nagliligaya sa ating Panginoong Diyos, tayo din po ay Kanyang binibigay ng God's peace in life. And teaching number 3, a healthy mind focuses on the positive. Sabi naman po dito na ang healthy mind ay nakapokus lamang sa positive life sa mundong ito. Dahil po kilala o kinakagalak natin ang ating Panginoong Diyos sa lahat ng oras, tayo po dapat ay positive na tao dahil alam natin sa sarili natin na meron tayong Lord sa buhay natin na nagbibigay sa atin ng God's peace and life. And application number 1, rejoice and give thanks all the time at all times. Sabi naman po dito na i-apply po natin sa sarili natin na tayo po ay laging mag-rejoice o maging galak at magbigay ng papasalamat sa ating Panginoong Diyos sa lahat ng oras at sa lahat ng bagay. And application number 2, seek God peace and surrender all worries. Sabi naman po dito na i-apply natin sa sarili natin na tayo po ay laging mag-seek sa God peace and i-surrender natin yung lahat ng bagay o lahat ng iniisip natin or lahat ng pagsubok natin o isuko natin yon sa ating Panginoong Diyos. Dahil alam natin na ang ating Panginoong Diyos lamang ang magbibigay sa atin ng reason and solution sa lahat ng problema natin. Kaya isurrender po natin ito sa ating Panginoong Diyos. Para po at humanap lang po tayo o magkisik lang po tayo dapat sa God peace. And application number 3, sabi naman po dito na do not feed your mind with negativity. And sabi naman po dito na i-apply po natin sa sarili natin na huwag tayong masyadong intindihin o isipin yung mga problema na dumarating sa atin dahil mag-focus lang po tayo sa possibility dahil alam po natin na ang ating Panginoong Diyos ay tutulungan tayo or bibigyan tayo ng God peace sa lahat ng bagay at bibigyan tayo ng kasagutan sa lahat ng ating mga problema. And discussion, what is copying a reminder now? What should you do to improve your mental health? Para po sa akin na ang natutunan ko po ngayon sa ngayong devotion na yung ma-improve po natin yung mental health natin pag tayo po ay hindi po natin iniisip yung mga bagay na problema natin dahil alam po natin na meron tayong Panginoong Diyos sa buhay natin. At dapat po na huwag natin intindihin o do not feed our mind ng negativity. And lagi po tayong mag-seek ng peace with God at isurrender po natin yung lahat ng problema natin sa Kanya. At tayo po
ay laging mag-rejoice at magpasalamat sa lahat ng bagay sa ating Panginoong Diyos. And ayun lang po ngayong araw. Maraming salamat. God bless.